Sa ilalim ng mapagkunwaring maskara ng isang malupit na stepsister, pumasok si Celestine Imperial sa marangyang mundo ng mga Villacorta. Hindi siya naroon para sa pag-ibig, naroon siya para sa kalayaan. Ang bawat hakbang niya sa mansyong iyon ay kalkulado, isang mapanganib na laro ng panlilinlang kapalit ng perang magpapatuloy sa kanyang pag-aaral at maglalayo sa kanya sa impyernong buhay kasama ang kanyang madrasta. Wala siyang pakialam kung maging kasangkapan man siya sa rebelyon ni Rebecca. Handa siyang maging kontrabida sa mata ng lahat, basta't makuha ang premyong magliligtas sa kanyang kinabukasan. Ngunit sa gitna ng kanyang mga kasinungalingan, isang hindi inaasahang bagyo ang dumating, si Joaquin Villacorta. Sa bawat titig ng CEO, unti-unting natitibag ang pader na itinayo ni Celestine. Minahal niya ito ng buong puso, ngunit mas minahal niya ang kanyang pangarap. Niloko niya si Joaquin, hindi dahil hindi niya ito mahal, kundi dahil mas pinili niyang iligtas ang sarili. Nang bumagsak ang lahat ng baraha at nalantad ang katotohanan, hindi siya lumaban. Hindi siya nagmakaawa. Sa dalampasigan ng Siargao, kung saan ang bawat alon ay tila bulong ng kanilang nakaraan, dahan-dahan niyang ibinaon ang kanilang engagement ring sa malamig na buhangin. Kasabay ng pagkawala ng gintong singsing ay ang paglilibing niya sa kanyang puso. Pinili niya ang pera, pinili niya ang bukas, ngunit iniwan niyang duguan at wasak ang tanging lalaking nagparamdam sa kanya na siya ay sapat. Nagluluto ako ng hapunan nang biglang tumunog ang aking cellphone. Celestine, kailangan kita, ang boses ni Rebecca, ang stepsister ko, mula sa kabilang linya. Agad akong kinabahan. Kilala ko si Rebecca, lahat ng hiling niya ay may kapalit. Anong kailangan mo? Tanong ko, ang boses ko ay may halong pag-aalala. May kailangan akong takasan, sagot niya, may halong kaba sa boses. Gusto nila akong ipakasal sa Villacorta. Villacorta, iyon yung bilyonaryo, di ba? Napakunot ang noo ko. Alam kong hindi ordinaryo ang mga Villacorta. Kilala ang pamilya nila sa larangan ng negosyo. Ito ay para na rin mapalakas ang koneksyon sa kanilang negosyo, at nagbibigay sa kanila ng dagdag kapangyarihan at koneksyon sa kanilang industriya. Oo, pero hindi ko gusto ang ideya ni Mommy na ipakasal ako. I love my boyfriend. I need your help. Ang pagsusumamo ni Rebecca. Pumunta ka sa kanila, magpanggap ka bilang ako. Gawin mo ito para sa akin. Bukas may susando sa'yo na driver na ipapadala ng pamilya Villacorta para sunduin ka patungo sa kanilang mansyon sa Siargao. Napatigil ako. Alam kong mali ito, pero may pangako ng kapalit, ang pera na matagal ko nang hinihintay para sa pag-aaral at makapag-umpisa. Noong nawala kasi ang aking ama ay hindi lamang iyon nag-iwan ng bakas ng lungkot sa aking puso kundi nagbukas din ng bagong yugto ng paghihirap sa aking buhay. Sa tuwing kasama ko si Rebecca, ang aking stepsister, at Tita Matilda, ang aking stepmother, ramdam ko ang malamig na pagtanggap nila sa akin dahil anak lamang ako sa labas, at dahil na rin sa pagbubuntis ng aking ina sa akin ay siyang rason kung bakit namatay siya dahil sa panganganak. Mapait akong ngumiti. Ang ama ko namang si Engineer Frederick Kua Imperial ay namatay noong ako ay 15 taong gulang pa lamang. At iyon ay 5 taon na ang nakalilipas. Taon man ang lumipas pero ang sakit ay parang kailan lang. At ang paghihirap ko ay parang 1 dekada naman sa sobrang tagal ng pakiramdam ko. Nang mawala ang aking ama, nawala rin ang tanging sandalan at gabay sa aking buhay. Ang aking pangarap na makamtan ang pag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan ay tila mas lalo pang lumalabo sa harap ng mga pagsubok na aking kinakaharap sa loob ng aming tahanan. Pansamantalang huminto ako sa pag-aaral dahil ayaw kong magkaroon ng utang na loob sa aking stepmother. Paano kung mahuli tayo? Tanong ko, ang takot ay bakas sa aking mga mata. Hindi mangyayari yun. Wala namang nakakakilala sa akin doon. Gawin mo ito, Celestine. Huwag mo sabihin kay Mommy. Ako ang bahala sa lahat ng gastusin mo. Nagkaroon ng katahimikan bago ako sumagot. Sige, gagawin ko. Ang mansyon sa Siargao. Bumalik sa akin ang usapan namin ni Rebecca habang nagbibiyahe ako papunta sa mansyon ng Villacorta. Parang walang katapusang tanong ang bumabagabag sa isip ko. Paano kung mabuko ang plano namin? Paano kung masaktan ko ang mga taong wala namang kinalaman dito? Pero alam kong wala nang atrasan ito. Ginawa ko ang desisyong ito, at kailangan kong panindigan.
Habang papalapit ang sasakyan sa engranding tarangkahan ng mansyon, lumakas ang kabog ng aking dibdib. Hindi ko inakala na isang araw ay mapapasok ako sa ganitong sitwasyon. Sa totoo lang, ang tanging gusto ko lang ay makapagtapos ng pag-aaral at makapamuhay ng payapa. Ngunit narito ako, nagkukunwari at handang manloko para sa isang pangarap na tila abot kamay na. Nang bumaba ako ng sasakyan, sinalubong ako ng malamig na hangin at ng matayog na gusali ng Villacorta. Lahat ay tila perpekto, mula sa mga haligi hanggang sa mga halaman na pumapaligid dito. Binati ko ang nagbabantay sa gate na pinasukan. Ngumiti siya sa akin at tinawag din akong Ma'am Rebecca. Iginala ko ang mga mata ko sa looban. Nakalatag ang berdeng Bermuda sa buong bakuran ng pinasukan namin. Sa bawat dulo, ito ay may mga makukulay na bulaklak at puno. Sa kaliwang bahagi ay tanaw ko ang gawa sa tansong duyan at ang mga halamang nasa harap nitong inayos ayon siguro sa panlasa ng may bahay. Hindi ako madaling magtanim ng galit. Sa katunayan, nabuhay ako ng maraming taon nang hindi kinamumuhian ng sinuman gaano man kasakit ang idinulot nila sa akin. Pero inakala kong magiging impyerno sa pakiramdam ang pagpunta rito pero nagkamali ako. Akala ko ay kamumuhian ko rito pero ngayon ko na-realize na mali ako. At sa mga napuntahan ko, abo lamang ang kulay nito. Masaya ako nang makita ko ang puting buhangin sa dalampasigan, na ibang-iba sa nakita ko sa buong buhay ko. Ma'am Rebecca, narinig ko ang tawag ng driver mula malapit sa mansyon. Nagising ako sa aking pagpapantasya para harapin ang dapat kong harapin. Tinalikuran ko ang pinong buhangin at ang mangasul-ngasul na dagat para sa isang engrandi at eleganteng mansyon. Ang Spanish-inspired na mansyon ay nakatayo ng may pagmamalaki kasama ang mga mar-ingle na arched windows at maayos na kulay ng mga pader. Nakatingala ako habang tinitingnan ng maingat at masalimuot na pagkakagawa ng window frames at banisters ng mansyon. Ang magandang material na ginamit sa bubong nito ay agaw pansin. Natigil lamang ako nang nakitang papaliko na ako. Pagkaliko ay tanaw ko sa malayo ang silungan ng kabayo. May nagpapaligo roon sa isa sa mga ito, niuinggan ako habang ginagawa iyon. Marahil ay isa sa kanilang mga tagapag-alaga. Dito po, Ma'am Rebecca, ang boses ng driver ay umalangaw-ngaw ilang metro lamang sa aking kaliwa. Niuinggan ko ang malaking pintuan. Bulwagan ito patungo sa tanggapan ng bahay. Ang mga lumang hardwood na upuan at sahig na pinalamutian ng mga ukit ay bumungad sa akin. Para akong nakawala sa isang sinaunang mansyon noong medieval times o kahit noong 1800s. Ilang baitang na hagdanan at nakapasok na ako roon. Tumangala agad ako, dahan-dahan kong hinangaan ang mga painting sa itaas, na tila bumukas ang langit hindi para tanggapin ako, kundi para kondamsyahin. Tutok ang mga espada at mga sibat nila. Ang mga pakpak na mahiwaga at busilak ay nakabuka ng sapat para bigyang diin na sila ay mga anghel. Isang malaking chandelier ang nakasabit sa gitna ng malawak na dance floor. Sa tapat ay isang magarbo at engranding hagdanan, na may red carpets, banisters na may mga ukit, at mga porcelain lion sa bawat panig bilang mga gwardya. Sa taas naroon ang mga painting ng mga taong maaaring may-ari rito. Ang ilan ay luma na. Ang ilan naman ay mukhang bago at mas masalimuot. Ang mga muebles ay purong misteryoso. Kung hindi kulay ginto, abo at kahoy naman. You're just on time, hiha. Isang boses ang sumalubong sa akin. Isang matandang babae ang lumapit upang halikan ako. Awkward akong ngumiti pabalik. Kahit siya'y nakangiti, hindi ako makapaniwalang natutuwa siya. Mukha siyang hindi nasisiyahan, marahil dahil sa kanyang mga kilay at mata. Ang kanyang matangos na ilong at hubog ng labi ay nagsasabing isa siyang napakagandang ginang noong siya ay nasa edad ko pa lamang. Dahil ngayon, kulubat man ang mukha at abo man ang buhok, mas elegante at maganda pa rin siya kaysa sa sinuman sa kanyang edad. Are you tired? You have the whole day to rest, anito. Isang wine float ang nasa kanyang kamay. Hindi nakatakataka na namumuhay sila ng marangya rito. Mula sa mga gate hanggang sa pinakamaliit na muebles ng bahay na ito, masasabi kong sila ay old rich, at sadyang napakayaman pa rin. Ayos lang po, ma'am, sabi ko na agad niyang pinutol. Don't call me ma'am. Bahagya kong nakita ang galit sa kanyang mukha ngunit agad itong bumawi. You may call me Lola, hiha. O kung ano man ang itatawag mo sa iyong lola. Hindi ka ba nasabihan ni Matilda?
Umiling ako, sinubukan kong menjeti pero hindi ko nagawa. What about the other things, were you informed? Hindi ko alam kung paano magre-react. Hindi ko alam ang gagawin, sa totoo lang. Dalawang bagay lang ang alam ko ngayon. Una, kailangan kong tumira rito sa loob ng 2 buwan, o buong summer. Pangalawa, kailangan kong makisama sa pakakasalan. Sa huli, hindi ako sigurado dahil hindi ko naman talaga nagawang magtanong tungkol doon. Bumantong hininga siya at umikot ang mga mata. Your mom is cruel. Kung sana ay sinamahan ka niya rito. Saan ba siya nagbakasyon? Sa Switzerland po, sagot ko. Tumanggaw siya at pinasadahan ako ng tingin. Kinabahan agad ako. Nananansya at nanunuri ang kanyang tingin. Napatingin tuloy ako sa sarili ko. Nakasuot ako ng white floral dress, strappy sandals, at nakalugay ang aking natural na tuwid at kayumangging buhok. Napalunok ako. Sinubukan kong itago ang mabilis na tibok ng aking puso sa pamamagitan ng pagngiti. It's been a long time since I last met you. You were just 10 years old. Look at you now. Sabay lahad niya sa akin. Lumapad lalo ang ngisi ko. Nawala saglit ang takot, lalo na noong niyakap niya ako. You slightly resemble your mother now. Except that your eyes are not. Ang mukha niya ay nagbago, as chinky as I remember. Well, nagbabago ang mga katangian over time. Muli niyang ginala ang mga mata mula sa aking ulo hanggang paa. I hope you're not that tired yet. Hinihintay ko pang bumalik dito ang aking apo. Tumanggo ako. Seniora, isang nakaunipormeng kasambahay ang lumapit sa amin. Sumulyap ito sa akin bago nagsalita. Papasok na si Sir Joaquin. Mabuti, matamang sagot ng matandang ginang. Ang pagdating ni Joaquin. Hindi pa nakakaalis ang kasambahay ay narinig ko na ang tunog ng yapak ng kabayo. Isang lalaki ang mahusay na nagmamanyobra ng isang makintab na kayumangging kabayo. Ang buhok ng kabayo ay sumayaw sa hangin dahil sa biglaang pagtigil. Ang bawat galaw ng lalaki ay kasing husay ng kabayong kanyang sinasakyan. May igting sa braso at kamay, wala siyang kahirap-hirap na bumaba roon. Sunod-sunod na hakbang ng kanyang bota. May sinabi siya sa lalaking nakasombrero ng berry bago tuluyang humarap sa malaking mansyon, kung nasaan ako. Andito na siya, ilagay ninyo ang merienda sa terasa. Pagkatapos ihatid mo siya sa kwarto niya, Petrina. Pakisabi kay Mercadita na kailangan ng ihanda ang lahat para mamayang gabi. Sige po, Seniora. Sumulyap ang babae, puno ng kuryosidad sa akin ang mga mata bago umalis para sundin ang lahat ng inutos sa kanya. Pagkabilang ko sa lalaking kabababa lang ng kabayo ay nakita kong naglalakad na siya patungo sa amin. Nakakunot ang noo, ang mga mata ay agad na nakatutok sa akin, dahilan para kabahan ako agad. Nakasuot siya ng puting t-shirt. Tamang-tama ang lapat nito sa kanyang katawan, na nagpapakita ng hubog ng kanyang mga kalamnan mula sa braso hanggang sa katawan. Ang kanyang kupas na maong ay nakasabit ng bahagya sa kanyang sinturon, at ang itim na bota ang tumapos sa kanyang kabuoang hitsura. May malalim na kunot sa noo, at ang mga mata ay matigas at walang awa, hindi ko siya kayang titigan. Isang tingin ko pa lang ay nararamdaman ko na ang kanyang kabagsikan. Marami akong nakilalang lalaki, ang iba'y mas matanda sa akin ng ilang taon, siguro'y kasing edad niya, pero wala pa akong ni isang nakilalang mukhang walang kahinaan. Ngayon pa lang, mukha siyang arrogant, mapilit, at maging marahas. Nag-uumapo siya sa lakas na alam kong hindi ko mapapantayin. At ang pagiging palaban niya ay talagang nakakatakot. Hindi lamang siya maskulado dahil sa kanyang katawan, maskulado siya dahil sa istruktura ng kanyang buto at sa paraan ng kanyang paggalaw. Wala pa man ay ipinaparamdam na niya na siya ang awtoridad dito. Magandang umaga, iho. Mabuti at nakauwi ka agad, bati ng matandang ginang sa gilid ko. Yumuko ako para pigilan ang aking mga iniisip. Alam kong hindi dapat ako nang huhusga ng mga tao pero hindi ko maiwasan. Madalas kasi ay tama ako sa mga iniisip ko. Hinalikan niya ang matandang babae at pagkatapos ay humarap sa akin. Sumulyap ako sa kanya. Ang kanyang mga labi ay nakatikom. Mukha siyang natutuwa sa isang bagay pero kapag tinitingnan naman ang mga mata niya ay may panganib. And this is. Ang boses niya ay tila isang ungol. Hindi nga ako binaygo ng aking espekulasyon. Lahat sa kanya, ibig kong sabihin, ang kabuuan niya ay nagpapakita ng puwersa at kapangyarihan.
Maging ang kanyang boses. Ngayon ko palang na-appreciate na hindi ako ang para rito. Ngayon lang ako talagang nagpasalamat na wala naman talaga akong kinalaman dapat dito. This is Rebecca Imperial, buong pagmamalaking ipinakilala ako ng matandang ginang. Your fiancé, Rebecca, this is my grandson, Joaquin. Parang nanunusok ang intensidad ng mga mata niya. Agad akong nagsisi kung bakit pa ako narito at kung sulit ba ang lahat ng ginagawa ko. Huminga ako ng malalim at muling itinuon sa isip na walang mangyayari sa buhay ko kung hindi ko ito gagawin. Ito na ang huling pagkakataon ko para sa isang mas magandang buhay. At wala akong karapatang questionin ito. Pinaupo kami sa terrace ng bahay. Isang puting bilugang lamesa sa aming harap na may merienda at juice. Nakaupo ako ng matuwid habang ang kaharap ko ay tila walang pakialam. Nakatingin siya sa akin habang bahagyang hinahawakan ang kanyang labi gamit ang kanyang mga buko ng daliri. Hindi makatagal ang titig ko sa kanya. Pinalaki ako ng aking ina na malumanay magsalita. Marahan ang kanyang bawat haplos. Natuto rin akong kumilos gaya niya, sa hinhin at sa pagiging formal. Bagaman maaaring hindi kami kasing yaman ng pamilyang ito, alam ko kung paano kumilos at magsalita sa ganoong paraan. Pero ngayon, heto ako sa harap ng isang lalaking mula pagkabata ay namuhay ng marangya, pero hindi formal kumilos. How old are you? Tanong niya, bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi para sa rason na gaya ng mga sinasabi sa libro. Sa katunayan, hindi ako naniniwala na ang puso mo ay bibilis kapag gusto mo ang isang tao. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa takot, pero hindi iyon kita sa aking mukha. 23, sagot ko. Mali, saan ka nag-aaral? Tanong sa akin. Mas lalo akong kinabahan, pero siguro ay dapat akong sumunod sa kung ano ang dapat na totoo, di ba? Lasal, business, sagot ko. Umayos siya sa kanyang upuan. Bahagya niyang itinagilad ang kanyang ulo na nagmukhang mas matindi kaysa dati. Do you have a boyfriend? Nagtimpi ang aking panga. Hindi lang ako sigurado sa bahaging ito. Pero, sumagot ako, wala. Took you long to answer that, ha? Ngumisi siya. Better break up with him now or he'll be sorry. Nanuyo ang lalamunan ko. Buti na lang at agad akong nakabawi. I don't have one. Umangat ang gilid ng kanyang labi. Mukha siyang natutuwa muli. Then, shall I put your things in my room? Ano, we are getting married soon. Wala nang dahilan para magpaligoy-ligoy pa tayong dalawa. Are you a virgin? Nag-init ang mukha ko mula sa kanyang unang pangungusap hanggang sa huling tanong. Alam ko na, hindi lang siya mukhang malupit at mapilit, bastos din siya at walang galang. Hindi ako ganyang uri ng babae. Habang hindi pa tayo kasal, hindi ako tatabi sa'yo sa pagtulog, diretso kong nasabi. Ang kanyang paos na tawa ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Nakita kong napalingon ng ilang abalang kasambahay sa amin bago nagkatinginan at nagpatuloy sa ginagawa. Uminom ako ng juice habang siya'y natatawa pa sa sagot ko. Dinilaan niya ang kanyang ibabang labi, na nagpapakita ng kurbada at kapulahan nito. You're of legal age. We're getting married this year. Don't worry, hindi kita bubuntisin agad. Ang spoiled at bastos na lalaking ito ay iniisip na makukuha niya ang lahat ng gusto niya sa lahat ng pagkakataon. Pakiramdam ko'y kasing pula ng kamatis ang mukha ko dahil sa init na nararamdaman. Ang matinding pandidiri ko sa masamang lalaki sa harap ko ay nagparamdam sa akin na hinding-hindi ko siya makakasundo. Pasensya na pero hindi ako ganyang uri ng babae. Wala tayong relasyon ngayon bukod sa fiancé kita at magpapakasal tayo. Sa ngayon, wala akong pakialam sa ginagawa mo para masiyahan ang sarili mo. At umaasa ako na wala itong kinalaman sa akin. Tumaas ang kanyang kilay. Bahagyang tumikom ang kanyang mga labi. Yumigting ang kanyang pangabago tumayo at iniwan ako roon. Bumuga ako ng hininga pagkaalis niya. Ngayon pa lang, litong-lito na ako. Dinala ako ng kasambahay sa kwarto ko. Ang 4-poster bed na may puting see-through net ay mukhang ginawa para sa isang prinsesa. Malawak ang kwarto, tila hindi nagtipid sa espasyo. At ang maisip na isa lamang ito sa mga guest rooms nila ay parang nakakalula. Ibig sabihin, ang master's bed at ang lahat ng iba pang kama para sa mga apo ng senyora ay mas maganda pa rito. Dinalhan ako ng lunch sa kwarto. Ang sabi ay gusto ni senyora na magpahinga akong mabuti para mamayang gabi.
At pabor ito sa akin, dahil sa nakitang ugali ni Joaquin, sigurado akong ang ibang mga lalaki ay ganoon din. Dumungaw ako sa bintana. Ang mga bilog na lamesang natatakpan ng puting tela ay nakalatag sa harap at likod ng bakuran. Naghahanda sila para sa party na gaganapin ngayon bilang pag-a-announce sa engagement namin ni Joaquin. Alas 4 nang pasukin ako ng kasambahay. Si Petrina, ang kasambahay na nagdala sa akin dito kanina ay may dala ngayong damit na susuotan. Ako po ang mag-aayos sa'yo, Ma'am Rebecca. Bagaman kaya ko namang gawin iyon ng mag-isa, hindi ko mamasamain ang may kasama. Naligo ako at nagbihis ng damit na dala ni Petrina. Isang red backless dress na nagpapakita ng aking balat mula sa balikat hanggang sa likod ang tumambad sa akin, napakaganda nito. Ito ay ipinaray sa simpleng black stilettos. Ngayon lang yata ako makakasuot ng ganitong damit. Kasing sexy at kasing elegante nito. Naupo ako sa harap ng tocador at nagsimula na si Petrina sa pagsusuklay sa aking buhok. Tutok siya sa trabaho, ang kanyang maliliit na mata ay nakatuon sa aking buhok. Bahagyang nakunguso ang kanyang labi pero hindi niya na iyon napansin dahil masyado siyang abala sa pagsusuklay at pag-aayos sa aking buhok. Nag-iisang anak ba si Joaquin? Sa wakas ay natanong ko pagkatapos kong pagmasdan ng mabuti si Petrina. Ngumiti siya. 2 po sila, ma'am. Siya ang panganay. Tumango ako. Nanatili ang mga mata ko sa aking mukha sa salamin. Ang cheekbones ko ay na-highlight ng maayos. Ang kulay ng labi ko ay pink pero ngayon ay pinahiran ng marahang pula dahilan ng mas lalong pagkakadepina at pagkapal nito. Ang aking matangos na ilong ay nagmukhang katulad ng sa aking ina. Naidpina ang aking mga mata ng nakalatag na eyelashes, ngayong lalagyan ito ng mascara ay parang hindi ko na makilala ang sarili ko. Dadalo ba ang mga magulang niya mamaya? Tanong ko. Opo, ma'am. Kada rating lang nila kanina. Hindi mo pa po ba sila nakikilala, ma'am? Umiling ako, si Sir Samuel at Ma'am Roselle. Hindi ako sigurado kung mabait sila, ma'am, pero Villacorte sila. Iyon lamang ang description ni Petrina sa mga taong makikilala ko mamaya. Well, may impormasyon na rin ako. Hindi ako sigurado kung anong uri silang tao. Wala sina Sir Kai at Sir Evo ngayon, ma'am. Kaya ang magkapatid lang at siguro ay ang kanilang mga magulang. Tama nga siya. Bago ako ipakilala sa lahat ay nagkita kami ng mga ito sa pangalawang palapag ng mansyon. Doon kami manggagaling bago ihayag sa lahat na ako ang fiancé ng nakatatanda sa magkapatid. Hindi sumama ang mami mo? Tanong ni Samuel. Mukha siyang arrogant at masungit, hindi ko na pinagtakhan kung saan nagmana ang kanyang anak. Pero hindi naman siya naging masama sa akin sa buong oras na iyon. Sana lang ay mali ako ng impresyon. Hindi po, tito, sabi ko. Suot ang isang itim na tuxedo na may stubble na may halong kulay gray at black, jaw na defined, at katawang maskulado pa rin, nakatayo siya roon na tila nagsasabing siya ang pinuno ng tahanan. Ang kanyang asawa ay taas noong nakatingin sa akin, hindi man lang ngumingiti. Si Roselle Villacorte ay mukhang classic sa kanyang French twist hair, puting eleganteng gown, at ang kanyang asawa bilang accessory. Naglahad siya ng kamay sa akin. I hope you enjoy the night. And I hope you get along well with my son, Joaquin. Ang kanyang boses ay sexy kahit para sa isang babaeng kasing edad niya. Tinanggap ko ang kamay niya. Pagkatapos ay napalingon siya sa mas batang lalaki sa likod. Samuel, where's your brother? Tanong niya ng malamig sa kanyang anak. Nasa kwarto pa po. Lalabas na rin iyon. Mabilis ang naging pangyayari. Pagkalabas ni Joaquin ay bumaba na agad kami sa kung nasaan ang bulwagan at nasaan din nag-aantay ang ilang piling bisita nila. Lahat ay nakasuot ng designer clothes. Para nga itong isang party na dinadaluhan ng mga elitista sa sobrang tahimik at formal. Ladies and gentlemen, welcome to the engagement party of my son, Joaquin Villacorte and Rebecca Imperial. Nagpalakpakan ang lahat. Ngumiti ako. Umalis sa aking tabi si Roselle at pumalit si Joaquin sa akin. Kahit nakasuot ako ng heels, hanggang tainga niya lamang ako. Hindi ko siya matingnan kahit pa sumusulyap siya paminsan-minsan sa akin. At ang formalidad ay biglang naabala ng may malakas na pumalakpak sa likod. Humagalpak ang katabi ko at itinaas ang kamay bilang pag-acknowledge sa grupo ng mga lalaking siguro ay mga kaibigan niya. Pinaupo kami sa isang parihabang lamesa.
Ang kapatid ni Joaquin ay nakihalo sa mga lalaking binati niya kanina kaya ang nasa lamesa ay kaming apat lang ng senyora at mga magulang. Kami lang, oo, dahil pagkatapos kumain ng main dish kanina, tumayo na ito at umalis sa tabi ko. Hindi ko alam kung nasaan at tila wala ring pakialam ang mga magulang at maging ang lola. Magsaya ka, hiha, make friends. We invited almost all of Joaquin's friends. I'm sure you'll find some interesting girls who can be friends with you. Ang narito sa loob ay ilan lamang sa bisita. Ang karamihan sa kanila ay nasa labas. You should go and dance, too. Himok ni Senyora Donna sa akin. Tumango ako at ngumiti. Tumayo ako at nakihalo na rin sa mga tao. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay nakatingin sa akin sa bawat hakbang. Sila man ay kuryoso rin sa pagkatao ko. Pero hindi ako umalis sa lamesang iyon para makihalubilo. Tuyong dahon ang naaapakan ko sa bandang ito ng mansyon. Tila malayo na ang sayawan at tawanan, natatabunan na ng ihip ng hangin at hampas ng alon. Umalis ako roon para magpunta sa lugar na ito. Ang langit-ngit ng gawa sa tansong duyan ay bumasag sa katahimikan. Naupo ako sa duyan at pinagmasdan ang mumunting ilaw galing sa mga alitaptap. Tumangala ako, ang malaking bilog na buwan ang naghari sa langit. Walang mga bituin. Makapal na ulap lamang sa paligid ng mahiwagang kabilugan ng buwan. Gabi, itim. Paano niya nalaman na ang gabi ay itim? Na ang pakiramdam ng gabi ay gaya ng sa dilim. Sa ibang pagkakataon may halong ibang kulay. Ngunit palagi, itim. Gaya ng gabing ito. Marahang paghinga at helanghing ang narinig ko. Mababang baritono pagkatapos at ilang tunog ng paglalapat ng balat. Tumayo ako at nagpunta sa halamanan. Kumunat ang aking noo habang sinisikap na marinig kung ano ba talaga iyon. Ang ganda mo talaga, ang boses ay malalim pero mapang-akit. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Lalo na noong dumaan ang munting alitaptap sa batuhang dungga ngunit dapat ay hindi tanaw sa sobrang dilim. Joaquin, it hurts. Ang pangalawang boses ay galing sa isang babae. Napasinghap ako nang matanto kung anong ginagawa nila at kung bakit ganoon ang mga boses. What the? Ang babae ay napamura. Narinig ko ang pagmamadali. Kumalabog ang puso ko. Imbes na umalis doon ay tila napako ako sa takot na kapag gumalaw ako ay malalamang may ibang tao. Pero nalaman nila, kaya nga nataranta. Kaya rin inangat ni Joaquin ang sarili mula sa batuhan. Nakatanggal ang coat, ang white long sleeves ay gusot-gusot, ang mga labi ay pulang-pula, at ang mga mata ay nagniningas at mapanganib. What are you doing here, Rebecca? Napakurap-kurap ako. Nalaglag ang pangahabang hinahanap ang kasama niya pero pinutol niya ang paghahanap ko sa pamamagitan ng pagbara sa aking tingin. Kinakagat niya ang kanyang ibabang labi at nakatingin ng napakapanganib, handang sumugod. Ito ang unang pagkakataong nawalan ako ng kakayahang magsalita. Pinilit ko pa ang sarili kong gumalaw at talikuran siya. Marahas niya akong hinawakan sa braso at hinarap muli. Inilapit niya ang aking mukha sa kanyang labi. Pumikit ako ng mariin. Hinahanap mo ako, malamig niyang sabi. Bitiwan mo ako, utos ko, natatakot. Inistorbo mo ako sa ginagawa ko. Kaya nga bitiwan mo na ako. Aalis na ako. Tumawa siya ng nanguuyam. Hindi naman yata iyon ang plano mo kanina. You wanna watch, ha? Nagpumiglas ako. O gusto mo bang ikaw na lang ang pumalit sa kanya? Ibinulong niya ng napakahina. Tumindig ang balahibo ko. Nalaglag ang pangako. Parang naibalik ang buong lakas ko sa aktong panghihinarin ng kanyang pagkakahawak sa akin. Itinulak ko siya palayo sa akin hanggang sa nakawala ako. Hindi ko na ibinalik ang tingin ko sa kanya at tinuloy-tuloy ko na ang takbo ko. Ma'am Rebecca, narinig ko kung saan pero hindi ako tumigil. Hindi ako tumigil, hindi lang dahil gusto ko pa ring makalayo, kundi dahil hindi naman talaga ako sanay na tawagin sa pangalang hindi akin. I am not Joaquin Villacorte's fiancé. I am not 23. And I am not Rebecca Imperial. Gusto mo bang tulungan kita sa paggawa ng susunod na kabanata kung saan mas lalong masusubok ang pagpapanggap ni Celestine?